Magandang araw mga bata. Muli, ito si Teacher JM at tayo mag-aaral ng Filipino 6 sa Matibtas Reviewer, Quarter 3, Week 1. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang lingguhang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, ang tekstong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa lipunan ay tinatawag na blank. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 2, ano ang tamang kahulugan ng pamatnubay sa balita? Ang wastong sagot ay letrang B. Number 3, alin sa mga ito ang hindi kinakailangan sa isang balita? Ang wastong sagot ay letrang D. Number 4, ang balitang nagsisimula sa mga salitang saan, kailan, ay uri ng blank. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 5, sa tekstong pang-impormasyon, ang pinakamahalagang layunin ay blank. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 6, anong hakbang ang unang ginagawa sa proseso ng pakikinig? Ang wastong sagot ay letrang B. Seven, kung ang balita ay batang nagsikap upang makatapos ng pag-aaral, ang pinakamahalagang tanong ay blank. Ang wastong sagot ay letrang A. Number 8, ang pagkilala sa pinangyarihan, tao, oras, at pangyayari ay tinatawag na blank. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 9, alin sa mga ito ang halimbawa ng tekstong pang-impormasyon?
Ang wastong sagot ay letrang B. Number 10, ang pagbuo ng sariling tanong batay sa binasa ay nakapagpapakita ng blank. Ang wastong sagot ay letrang B. Panuto, sagutin kung tama o mali ang pangungusap. 11. Ang balita ay dapat lamang maglaman ng masasayang pangyayari. Ang wastong sagot ay mali. Number 12, ang tekstong pang-impormasyon ay batay sa tunay na datos. Ang wastong sagot ay tama. Thirteen, sa pakikinig, ang pag-unawa ay unang hakbang. Ang wastong sagot ay mali. 14, ang pamatnubay na ano ay nagsisimula sa taong sangkot sa pangyayari. Ang wastong sagot ay mali. 15, mahalagang tutukan ang detalye upang makuha ang buong kahulugan ng binasa. Ang wastong sagot ay tama. Sixteen, ang pakikinig ay hindi mahalagang kasangkapan sa pagkatuto. Ang wastong sagot ay mali. 17, ang tekstong pang-impormasyon ay maaaring magmungkahi ng solusyon sa isang issue. Ang wastong sagot ay tama. 18, ang balita ay isang uri ng palaisipan. Ang wastong sagot ay mali. 19, ang pamatnubay ay nagsisilbing pang-akit sa mambabasa. Ang wastong sagot ay tama. 20, ang pagsusuri ng impormasyon ay tulong upang makagawa ng sariling konklusyon. Ang wastong sagot ay tama. Panuto, isulat kung ano ang tinutukoy sa bawat pangungusap. 21, uri ng lathalaing
na nag-uulat ng kasalukuyang pangyayari. Ang wastong sagot ay balita. 22. Ito ang una at pangalawang talata ng balita na nagbibigay ng buod. Ang wastong sagot ay pamatnubay. 23. Hakbang sa pakikinig na tumutukoy sa pagbibigay kahulugan. Ang wastong sagot ay pagpapakahulugan. 24. Pinagmumulan ng datos, isang tekstong pang-impormasyon. Ang wastong sagot ay pinagmumulan ng datos o source. 25. Ang tanong na nagtatanong sa dahilan o sanhi. Ang wastong sagot ay bakit. 26. Uri ng pamatnubay na ginagamit kapag ang tao ang pinakatampok. Ang wastong sagot ay pamatnubay na sino. 27. Hakbang sa pakikinig na nagbibigay ng reaksyon. Ang wastong sagot ay pagtugon. 28. Isang balita na may pamagat at larawan ay halimbawa ng blank. Ang wastong sagot ay tekstong pang-impormasyon. 29. Ang bahaging nagbibigay ng detalyeng saan at kailan naganap ang pangyayari. Ang wastong sagot ay detalye ng pangyayari. 30. Ang pagsulat ng mga tanong batay sa binasa ay tinatawag na blank. Ang wastong sagot ay pagbuo ng tanong. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito si Teacher JM. Please subscribe, like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.